Alam mo, eto ba? Alam niyo yung sinasabi ninyo na nanghihingi ako kay Nanay Susan Broiler? Lilinawin ko. During their time, when Ayan. So, hindi pala talaga wala talagang sumusuporta kay Nanang Remy. Kung hindi, yung anak lang na nasa Australia, yung bunso daw, tapos etong, siguro si Pastor Jam kasi nabanggit nga dito ni ano, ni Pastor Jam, yung bahay na yun, si Pastor Jam ang nag-ano nun, ang, nagpundar. Ngayon eto dito, yung kay Nanay Susan at dito kay ano, kay, Jam, wala na kasi, hindi na maibabalik kung ano man ang, nangyari at, kung ano man ang mga kung meron mang mga pambubudol na nangyari noon, wala na. Wala, hindi na wala na mangyayari talaga. Kahit saan padali na usapan. Topic na lang ang mangyayari, usyusohan, tsismisan, pero yung merong, mangyayari na baka eto si Jam ay maipakulong ni Nanay Susan o kung ano man, wala, wala. Hindi aabot sa gano'n, eh. M is in jail, I want to help. Gusto kong tumulong. Gumawa ako ng paraan kung papaano ako makakatulong sa alam ko. Kasi kahit papaano, nakita ko yung maganda. At ako ay kinausap ng mga ilang mga supporters niya before. Isa na doon si Nanay Susan Broiler. I've talked. Ayan, at least sinisimulan ko. Nakipag-usap ako. Inopen ko yung heart ko how to help FLM in my way. In my way. Inaako ko po. Ayan. During their time, si Nanay Susan Broiler ay nag-commit, nagsabi dahil ganun niya sinusuportahan noon ang isang FLM. Ang sabi niya, susuporta ako hanggang kaya ko. Uulitin ko, I'm not asking for my personal need. I would talk to the people because I want to do something to help. Maliwanag po yun. Ayan. So, kaya sinasabi ko, I know Nanay Susan Broiler, I meet Nanay Susan Broiler personally, and I have the full conversation, black and white, since in the beginning. Kaya doon sa mga nagsasabi na humihingi ako for my sake, no. At least, sinasabi ko po sa inyo. Kaya sa akin, wala akong itinago ever since. Kaya doon sa mga nagsasabi, nanghingi ka daw, nanghingi ako ng tulong for the sake na akala ko tama yung sinusuportahan ko, mali. So, kaya sabi ko dun sa mga taong nalapitan ko, pasensya na po kayo. Nagkamali din ako. Okay. So, malinaw na sa akin, si Nanay Susan ang nag-offer ng tulong dito kay Pastor Jam. Actually nga sabi ko nga 'di ba kahit ano pa pag-usapan dito wala naman na 'to, eh. Hindi na maibabalik yung nakaraan at wala naman nagdemanda, wala naman nagkaso kay Pastor Jam, 'di ba? Nanay Dalcris, ayan, hello po Nay Dalcris, ayan, Edison Soro-Soro, hello po. Yes, oo, Kuya Brad Puwet, live po ito. Okay, Edward Luna, Epal M, Gael, like dan ang live. Good evening, salamat po sa pag-like. Kuya Mintik, Brad Mac, ingat ka dyan, baka
payo ko lang, Lods. Bakit? Bakit po? Paano niyo nasabi yan, Kuya Edward Latchika? Okay, si Ronel, aminin mo man o hindi, believe ka kay Kulaong, nahihiya ka lang umamin dahil bayad kayo ni Makagago. Ha? Ano pinagsasabi mo, Ronel? Ah, tartadong to. Tanungin mo nga si Makagago kung binabayaran niya ako. Tartado talaga itong mga bobon to. Okay, ayun, si Ate Katrina Love, makmak, ganda ng sombrero mo, bagay sa tatay ko. Ano ba size ng ulo ng tatay mo? Kasi ang sombrero ko, may mga sizes yan. Yung iba is snapback, yung iba naman may size. Ngayon, ang masasabi ko, hindi mawawalan ng tatay mo. Akong bahala, pinapangako ko yan. Basta sinabi ni Makmak Pablo, tuto pa rin niya yan. Hindi siya mawawalan. Okay. Kuya Mintik, di ba sabi niya magpadala kay Yorme ng bigas kaso sa ako na lang dumating. Padala kay Yorme ng bigas. Alam ko nagpadala talaga si Kulaong ng bigas dun eh. Okay, Kuya Henry, gawin na din, Boss Mac, ang pag-scam. Total yun ang sinasabi nila eh. Oo nga, pwede. Kuya Joka, hello po. Oy Ronel, ang bobo mo naman. Anong hanga kay Kulaong? Mischief hug. Nako, hintay lang po kayo. Huwag nyo naman madaliin. Okay, Gael, hindi din magkakaroon. Sabi ni Gael. Hindi naman. Ako basta sinabi ko hindi mawawalan. Hindi talaga mawawalan. Okay, Kenkel, pakisabi sa tatay mo, di mawalan yan. Stay put lang siya. Never din siya. Okay, Kuya Kenkel, parang ano parang iba yung ano ni Kuya Kenkel kasi si Kuya Henry hindi man lang makapag-abot ng kahit isang platitong palabok kay Kuya Kenkel eh. Okay, Boss Mac, parang di na media yung paghuli kay sabi. Hindi naman po kasi lahat ng paghuli na media. Joka, Kuya Mac, yung tatay ba ni Katrina Love yun ang hingi ng pambili ng kadena ng Honda Click? Oo, yun. Yun nga yun. Ay, nako. Okay, Natano. Ayan, hello po. Okay, eto pa. Baka siguro, Kuya Edward, nabalitaan mo yung nangyari kay Consel Igme. Ikaw naman. Yung mga nangyayari sa ibang tao, hindi mangyayari yan sa akin. Pasensya na po kayo, nagkamali din ako eh. Kumbaga, ganun talaga. Hindi naman po ako perfecto. Hindi ako nagla-live para ako ay kampihanin naman din. Hindi ako nagla-live para ma-divert yung attention ng ibang tao sa akin para suportahan nila ako. Hindi po. Kahit walang magsuporta sa akin, okay lang. Kahit mas maraming magalit sa akin, okay lang. Ako ay tumitindig ngayon for my sake. Dahil ayoko lang higit na napapahiya at nalulugmok sa kahihiyan ng aking magulang. Pero ganun talaga, nandun na eh. Pero yun lang ang pakiusap ko. Lalo na dito, kila Makagago. Yung bahay na pinuntahan ni FLM, pinaghirapan ko po yun. Pinaghirapan ko po iyon dahil gusto kong malagay sa tahimik yung nanay ko. Kaya nga wala po kaming kapitbahay eh. Diba? Eto, putya Kulaong, nakakaya naman yun. Ikaw ang milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo, tapos si Jam ang bumili ng bahay, ng lupa para sa magulang mo. Nakakaya naman yun. Diba? Kaya pala sinabihan ka ni Jam nang wala kang ambag, Kulaong. Pal-M ka, wala kang ambag. Yung pala ang dahilan. Wala ka pala talaga ambag. Kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto namin ng tahimik na buhay. Kaya sana, wag naman ho sana. Diba? Sabi ko nga, kung galit ho kayo kay FLM, sige ho, wala ho problema. Sige lang po. Ang pinakikiusap ko lang,
wag na ho sanang naibabalandra ho yung kalagayan ng aking magulang doon. Unang-una, lilinawin ko po, ang buhay po namin ay simple. Kaya hindi po sa amin, kapag umuwi po ako o umuwi kami, hindi ho kami nakakapagsuot ng maayos dahil nga po sa panahon ng tag-ulan, sobrang dulas ho ng mga daanan. At sa panahon naman po na Oo, talaga maputik yung lugar na yun, yung pinakita ni Kulaong na ano, na may kalsada, yung merong nakaparadang kulay blue na bulok na Chevrolet. Talaga maputik yun. Kakamo talaga gulong mo to. Kapag tag-araw, yun, maayos yun. Pero kapag tag-ulan, nako, ewan ko kung di ka mabalahaw dyan. Ah, talaga na ano ako dito kay ano, Kulaong. Grabe talaga ginawa kasi pagkapahiya sa magulang nila. Kaya naiintindihan ko si ano, si Jam Mangusid. Ito simulat sa pool. Simulat sa pool po na ito ay lumabas sa SOCMED, wala 'tong ibang inisip kung hindi ang kalagayan ng kanyang magulang. Wala 'tong ibang inisip kundi kalagayan ng kanyang nanang at tatang. Credit credit grabber talaga, Kuya Oliver Espinola. Sasabihin na naman ni Kulaong, "Patahimikin mo 'yang anak mo." Oo nga. Kuya Mac, napakawalang iya pala talagang anak ni Kulaong, tampalasan. I-block ako, parang trip ko makipagkwentuhan sa GC ngayon, Sir Henry. What you think? Ba't gano'n? Okay, okay yan si Jam, nag-repent. Oo nga, Kuya Edison Soro-Soro. Yan, JC Castillo, nag-like na rin. Joka. Baka sa susunod, Kuya Mac, kickstart ng Honda Click ang ipabili kay Ate Katrina Labe. Baka sa susunod nga, sidecar na ipabili niyan eh. Hindi. Kuya Mintik La Chica. Ako masusunod dito sa channel ko. Channel ko to eh. Pare Mac, masyado sinabuhay ni Norman yung mga galawan at linyahan sa pelikula nung araw. Oo nga. Ha? Hayaan ko na daw si Kulaong. Hindi. Gusto ko to eh. Nanay ko nga, di ako pinipigilan dito. Tatay ko, di ako pinipigilan dito eh. Wala makakapigil sa akin dito sa channel ko. Yan si Mac Pablo. Kahit ano ay topic ko, pwede. Bakit? Hindi ako nababayaran dito eh. kami ay magtatrabaho sa bukid, hindi ho ganun kaganda sa pakiramdam na may suot kang pangyapak dahil nga po, pagdadaan ka sa batis, nababasa. Ganun po. Kaya ganun ang paa ni Nanang Remy at ni Tatay Gilbert, di ba? Naiintindihan naman natin eh. Kaya ako, never ko naman nilait yung mga paa nila o ang kanilang mga kasuotan. Si Kulaong lang talaga ang ano ko dito eh. Si Kulaong lang talaga. Saka Kuya Kuya Edwin La Chica, kay Kulaong pa ba ako matatakot? Putang ina, sino ba mga binabanata ko dito sa mga politiko? Si Sara, si Digong. Mga mamamatay tao yung mga yan Tapos kay Kulaong matatakot ako? Pakiusap ko lang. Yun lang po ang pakiusap ko. Ako sinasabi ko na, no? Kaya, una, sinabi ko na, dalawa lang muna, hahapyaw lang ako, no? Wala ho akong problema. Di ko ho kailangan ng simpatsya ni naman. At doon po sa mga nagko-comment na magpa-interview ka kay MG, hindi ho. Ako sinasabi ko lang ito kasi, total, kaya sinabi ko naman, sampulan niya ako, di ho ba? Okay. Una, binabasag ko lang ho yung katotohanan, yung trip. Wala hong caregiver ang nanang ko dahil malakas pa yung nanang ko. Hindi ho kailangan ng caregiver ng taong malakas pa at kaya pa. Yun. No? Ganun lang ho kasimple yun. Wala ho akong pakialam kung marami ho siyang posting na bili, wala ho ako doon. Ang sa akin ho, yung
Wala naman nabiling poste. Kung saan ang napag-iingatan ko yung buhay ng aking nananahimik na magulang, wala akong problema sa akin. Yun lang ho sa akin. Kasi sabi ko nga ho, never ko hong dinala ang aking nanang sa kahihiyan. O ang aking tatang sa kahihiyan. Kaya't sinisikap ko ho at sinisikap po naming mga nakakabata kong kapatid na ibigay ho ang maayos. Maayos naman po ang buhay ng magulang ko, to be honest. Maayos po sila. Sinisikap po namin na lahat po, yung sinasabi niyang anak niyang nasa Australia nagpapadala buwan-buwan, totoo po yun. Ayan ha. Totoo po yun na may anak po siyang nasa Australia nagpapadala ng ganong amount buwan-buwan. Totoo po yun. Pero yung nagpapadala ho siya ng principal, hindi ho totoo yun. Yung may caregiver ho na ang nanang ko at sumasahod ng 2,500 o 2,400 a month, di totoo yun. Oh. Kaya ako, wala akong nag-uudyok. May sarili ho akong buhay at may sarili ho akong mundo at may sarili po akong isip na nagpapasya ng mga bagay na ito. I know the consequences of what I did. Itong sinabi ko na to, alam ko lagi ito makikita sa social media. Pero bilang tao, at dun sa mga nagsasabi ho, pastor ka pa naman. Uulitin ko ho. Ho, pastor nga ho ako. Pero tao din po ako na may mga bagay ho na kailangan ho tindigan. Hindi ho porke pastor ako. Kapag ho ba sinaktan ako ay okay lang ho. Pag ho ba minura ako ay dapat hindi ka gaganti, hindi ka magsasalita. Pag ho ba inalipos na ka, dapat aalipustahin ka kasi pastor ka. Teka lang ho, hindi po ako impokrito. I'm not live into a fake and righteous of saying na okay lang yan. Hindi po. Ganun lang kasimple. Kaya kung mapapanood mo to, FLM, dalawa pa lang to. Sabi ko nga I'm not afraid on what I am doing even if I die. No? So, at least, sabi ko nga, umpisahan mo. Sigurado ka. Ayan na, dalawa. Ako pa talaga ang pinatawad po sige, sabihin ko lang to ha. Pinatawad talaga ako ni FLM. Hello. Anyway, ito lang ako pa yung magpapagas lang ng kasi yan. Pucha, ito yung nagulat ako Wala problema. Ang tagal niya na dito, 20 minutes na naka-live. Yung pala, magpapagasolina pala to. Tagal nakatunga nga dyan lang kaya. Ngayon lang nilapitan nung pump boy, pump assistant. Kahit pa sabihin mo, Tonyo, na pastor na basura, wala ho akong problema. Sabi ko nga, kung ako ang sasabihin mo, okay lang. Sabi ko nga, ang gusto ko lang, yung mabigyan ng katahimikan yung magulang ko. Yun. Binigyan ko gusto ko lang mabigyan ng katahimikan yung magulang ko, wala na akong hangad. Wala akong problema doon. Sabi ko nga po, sabihin niyo po ang lahat ng gusto niyo sabihin sa akin, okay lang. Alam niyo ho, sabi ko nga hahapyaw lang ako. Hello Gladys, ayan okay lang sabi ko nga okay lang na hindi nga ako kilalanin, wala akong problema. Sino ba yan? Si Kulaong. Putya. Kilalanin o hindi? Aba, di ba? Buti sana ko si Kulaong, si si Alden Richard.
Si Tanggol. Ah, buti sana kung siya'y kapit-kapitagan tao, 'di ba? Buti sana kung kapag kinilala ka ni Kulaong, magiging respetado ka sa buong Pilipinas, hindi, 'di ba? Paano si Kulaong, Coco Martin? Na kapag kinilala ni Kulaong si Pastor Jam, magiging ano na 'to, bishop, ah, sa sobrang taas ng pagkilala o paggalang, hindi. Wala ambag. Tama nga yung sinasabi ni Pastor Jam, wala ambag. Walang ambag sa buhay ng kahit sinong tao si Kulaong, wala. Napapagas ako kaso nga lang mahal Okay lang yan. Katrabaho naman ako. Okay lang, sabi ko nga, kung po pwede nga lang humili ng kapatid Di ba? Wala pa ako dyan sa tackle na yan. Kasi ako, ang sinasabi ko lang, una dun muna tayo. Di ko nga alam ba't pumunta siya dun Kasi una, hindi naman ako umuwi sa amin. Kasi may sarili akong buhay. May sarili akong buhay na kailangan kong harapin at tayuan. Kaya po ako, matagal po ako, since I was 12 years old, wala na po ako sa poder ng aking magulang. Kaya kung tatanungin niyo po ako, nabubuhay po ako mag-isa na malayo po sa piling po nila. Kaya lang, kahit po malayo ako sa poder ng aking magulang, nagkatabi lang muna tayo kasi nagla-live ako Para lang baka mamaya makasuhan pa ako ng LTO. Makasuhan pa ako ng LTO na nagla-live ako ano muna tayo. Matulad ka sa kuya mo na revoke ang license. Ito na yan, antindi ng banat dito ni ni Pastor Jam So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.